Okay, hi guys. So, ah, ito sa unang part ng vlog na 'to, makita niyo yung test out ako ng mga hair extension. Actually, yun yung mga hair extension ko, dati pa. Actually, 2 years ko na siyang hindi nagamit. Ever since nung humaba yung buhok ko, hindi ko na talaga siya ginamit. And ever since kasi na parang, yun parang nagkakaroon ng sugat-sugat yung hair ko nung actually nag-stop na ako mag-hair extension around nung grade 12 ako. And nagkakaroon na kasi siya ng parang sugat-sugat, ganyan, parang may part dito na nagdudugo na. So that's why I stopped using hair extension, and makita niyo sa video na nag-test out ako ulit after nung humaba na yung buhok ko. And humaba yung buhok ko, and then nagpagupit ako, diba guys? As you guys remember, nung nakaraan. So, nung may na yung buhok ko ulit, ay, naisip ko na, what if mag-try ako? Parang ano kayo magiging tsura? So, yun makikita sa video na yan. And, pasensya na din sa background noise kasi hindi ko na-expect kasi na, ganun pala kalakas yung hangin, na hindi pala maninig yung boses ko. So, yeah. So, yun na yung makikita nyo sa unang part ng video.
Ayusin ko lang din. Ayan, so yun yung result niya. Medyo di ko bet. Hindi siya match. Kasi kita mo pa rin yung okay naman kasi ano. Under 5 hours po, no? Salamat sa doon sa kakit ng puno. Graduated na. Okay, the next part naman, may kita niyo nung pumunta ako sa bahay ni John Ing after everything that happened. I think guys, remember my last vlog na sinabi ko na parang it's over, yung pressure namin parang it's over na. So, right now, we're just trying to, parang pinipilit namin maging okay ulit after so many things that had happened. And, yeah, so makita nyo, on August 21st, pumunta ako sa bahay niya para kuhain yung mga damit na naiwan niya doon. Kasi tinatin ako ng mama niya na kung may gusto daw ako kuhain ng damit doon. Kasi maraming damit doon na hindi na ginagamit. So baka parang ano na siguro yung naibigay sa akin. So parang sinabi sa akin na parang kumuha daw ako ng mga gusto ko doon na damit. So tapos pumunta ako sa bahay niya na actually wala na sila din doon sa bahay na yun. So guys know, since more than a few weeks ago pa. So, makikita niyo sa vlog niya na nag-aano ko ng mga damit, nagpipilit ako ng mga damit, and yan, makikita niyo sa next. I forgot to add it pala. Dapat sabi ko na kanina. As you guys see, makita niyo dun sa video habang pinipili ko lahat yung mga damit. Nandun yung may kasama akong matanda, which is yun yung tita ni Doreen. Fast forward ko na lang yung video and then minute ko na rin at the same time kasi maraming sinabi yung tita ni Johnny na ayaw ko nang ilabas dito sa in public or dito pa sa YouTube kasi masyadong medyo personal na yun eh, and tsaka yung mga sinasabi ng tita niya medyo parang may part to na parang personal problems na nila sa family ganun. So kaya minute ko na hindi ko na inano. And also at the same time, I just want to clarify lang din na siguro in my last vlog masyado na ako naging OA. And I mean, nung time na yun kasi marami na pinagdadaanan. Pero kasi parang I just felt like at that time I was kind of been disappointed about what's going on, and that's why I reacted that way. But siguro naging OA lang din sa part. Pero yeah, pasensya na talaga. And now again ngayon kami namin titry namin maging okay right now, and nagkaroon na ulit kami ng communication, and nagkaroon na rin kami ng bagong update sa isa't isa. So mas okay na rin yun. So I don't know what's hindi ko alam nagagawin ko sa last vlog ko. Maybe I'm just gonna change the thumbnail na lang para or title at the same time. Well, of course, naging okay naman na kami. But I'm not 100% sure kasi I'm still like in the, kind of like in the process of like trying to figure it out na kung sure ba talaga to or what. Kasi parang
may nararamdaman pa rin akong tampo, pero hindi na gaano na ano, kasi siyempre ngayon alam ko naman kay Johnny mismo ayaw niya mawala din mismo yung pressure namin. Hindi naman din naramdaman ko sa kanya. So, parang that's why ngayon tina-try niya ulit niya makipag-communicate sa'kin. Yun na lang siguro ating yung mga simpleng bagay na gano'n siguro yun nga, yun na din pinag-isipan ko rin ng mabuti. Kaya ayun lang. So, yan ta's wala mga to do right now. And Wait lang kasi naano siya, wait lang talaga. Kahapon pumunta ako sa bahay ni Jonlyn para kuhain na lahat yung mga damit. As you guys can see sa the video before this, wait lang ulit. So kahapon pumunta ako sa bahay ni Jonlyn para kuhain na yung mga naiwan niyang damit doon. And ito na yun kasi ayan. Yan yung mga damit na yan. And now, magpipili ako ng, sabi ka sa akin, pipili daw ako ng mga gusto ko dyan, yung kakasya daw sa akin. Then, iwan ako na lang daw siya ng mga damit niya na ano, para kukuhain niya sa akin pagkasahod niya. And yeah, I'm just gonna pick up some clothes kung yung siguro mga babagay sa or something. So yeah. Okay, so sorry kung wait na, try ko magbukas ng light. Pipili na tayo ng mga damit. Ayan. Iba-vlog ko ba ito kasi medyo mahaba po kung iba-vlog. Pero, nasasin na lang. Kinuha ko yung katawan ko guys, I think. So, let's start with this one. Ito may kita niyo doon sa video ko kahapon na nandun ako sa bahay niya. And ito yung mga damit na yan. Pero pa dito, actually 4 na eco bag to. Lahat to, inuwi ko talaga. Nagpabiyahe pa uwi. Dala-dala ko talaga tong 4. Kaya nahirap ako. Muting na ako mapagalitan nung driver sa bus kasi ang dami kong dala. Tapos, hindi ko lang kung saan ko ilalagay. Siyempre, mapupunahan kasi yung space sa upuan. So, ganun. So, at this one, itong pajama. Ayan, itong pajama na hindi ko alam kung anong tingin ko. I-take pa ni John nito eh. Pero tingnan ko na lang. Ask ko na lang sa kanya mamaya. Kasi sabi ko sa kanya, tumawag na siya ng 5 p.m. kasi nga may exam ako. So, kakatas na ng exam. Siguro na start off lang dito. Kasi alam ko dito ko nilagay, or dito muna. Dito muna sa iyo. Tingin ko ito gagamitin niya pa. So, lahat ng gagamitin niya pa ng damit, i-set aside ko. Sa tingin ko ang gagamitin niya pa. So, ito rin. Damit niya to. Alam ko madalas na ito ginagamit. Bathing suit niya, of course, sa kanya kailangan. Ito, siguro sa akin na lang. Ito talaga, nakikita ko din na masyado ginagamit to. Kaya ako nagagamit. I'm gonna set this aside for me. And next, ito hindi niya to ginagamit. For sure, hindi niya ginagamit to. Never ko nakita ginagamit niya. So, ibibigay ko na lang kay ate kaya mamaya. This one, hindi niya ito ginagamit. Hindi niya. Alam kong hindi niya ginagamit ito. Kaya, ibibigyan ko na para kay ate kakain na lang. Siguro short video na, hindi ko napapakain. Siguro yung mga ilang damit na. Siguro, ito lang sa eco bag to i-film ko kasi masyadong mahaba to kung ano. Kasi 4 na eco bag to eh. So, ayun lang. Ito, hindi niya ito ginagamit. Ever since, never ko nakita ginamit niya to. Itong damit na to. Siguro sa akin. I-pick up ko na lang to. O baka isipin nyo, parang inaangkin ko na natin mga damit. Well, no, because siya na muna na nagsabi sa akin na magpili na ako na damit. Kasi mga damit naman na siya dito hindi niya ginagamit. So, hindi niya ibigay sa akin na. So, ayun. Itong sando, pwedeng ibigay ka na to. Dati kakay, mapapipili ako. Itong damit na to, imagine niyo 4 na eco bag yung dala ko kahapon. Talaga. Kasi pabiyahe pa uwi. Gagakalda ko lang 4 na sabay-sabay. So, ayun.
emotion. Sabi ko nakita na nila. But I'm just gonna give it to them na later. Itong palda, hindi ko alam kasi kung gagamit pa ako ng ganitong klaseng palda. Parang amoy niya. Pero pwede din naman. Siguro sige, amoy bulok nga lang. Ay, sorry. Binato kasi sa nabahan ko yun. Itong short. Hindi kasi ako, ayaw kasi gumamit ng mga ganitong short kasi medyo may sa pakiramdam for me ha, pero ewan ko na siguro sa mga ate sa kapatid ko kung gusto niya. Parang itong bathing suit din to ata. Siguro kunin ko lang. Ang bulok na kaamoy niya. Kasi naman matagal na nakatambak do sa aparador niya. Hindi kasi yung ginagamit masyado ko. Ito, pwede ito pang exercise natin guys. So, ibibigay ko na sa kanya. Ito din. I'm just gonna go ahead and itong pink Titus sando. Ito naman, hindi ko alam kung ibibigay ko kasi parang ang liit niya, hindi kakasya sa akin to. Parang din po punta ito kalahati. Hindi ko rin. Akala ko may may notice. I don't know lang kung magkaan. I'm just gonna ask lang later sila. So, tabi ko na lang ito para okay, so pag 5 minutes na, so itatalas ko lang yung iba habang inaanpak ko lahat ng mga damit. Then, yung mga igilid ko for joining. At I just wanted to lang, kaya lang siguro pumunta sa bahay right after nung pangyayari sa friendship namin. I was just inakisuyo na sa akin na pwedeng kunin yung mga damit niya and kung may mga damit. Actually, nanay niya na mismo nag-message sa akin kung may mga gusto akong damit na So, kaya rin ako pumunta doon. Pero, I'm not, for me talaga ngayon personally, I'm not kinda ready to face doon right now because sobrang dami nangyari. But, yeah, right now, I'm just gonna try to just pretend na lang na everything's fine and, just trying things na lang to, so, ayun lang. Then, I'm gonna time-lapse na lang. Definitely not gonna wear this dress anymore because sobrang daming bad memories ito. Di charot lang. Hindi naman bad memories. Pero, syempre, ako na gusto ko na mag-move on and, just trying to move forward in my life because, sobrang dami nangyari ito sa dami. At nung time sinuot ko to and I just wanted to forget that person. So, Hi, ngayon na ako nakapag-vlog and I'm so sorry kasi nga nasira yung phone ko last Sunday and kahapon lang naibalik. So, yeah, ngayon nandito ako nakahiga ngayon and mag-aalas 12 na hindi pa rin ako nakatayo kasi hindi ako makatayo, parang hindi ko feel tumayo, like parang tinatamad ako, like yung parang my whole body just went shut down and sobrang sakit yung likod ko, mas lalong dumadami yung body acne ko sa so today is my second day for anti-rabies kasi nga pa nakalimutan ko rin bagatin kasi last Wednesday pumunta ako kay Larawi. And pag-uwi ko ng bahay, pagpasok ko, yung mga aso syempre, kultura pag may dumarating sa bahay, di ba? Tahulan, tsaka pag nadadala sila sa excitement or something ganon. So yung isang aso nila ate,
kinagat ako and after nun biglang nagdugo yung may sugat. Actually nagdugo nga siya and may pasahad na kasama. So the next day I went to anti-rabies clinic and doon ako na-inject una and then ngayon ulit ako. So and actually buwan ng Wekanism pero hindi lahat nakasama. Yun na nakakasad kasi basta then siguro sama din mga pakiramdam namin. Nakatulog pa yung iba sa amin dito so ayun sobrang nakasad. Pero later baka mag-road trip kami kasi magpa-practice sa Tita Riz mag-drive. Kasi tulog pa din sa Tita Riz. And yun, so turukan ako ng injection mamaya ulit. I'm just gonna try to figure it out. Pilitin ko tumayo para mag-kilos-kilos na konti. Kasi I'm so like, my body just went shutdown talaga. Then sa Monday, may pasok na kami. First day of school ulit for second year. Pero wala pa yung result namin sa qualifying. So hindi ko alam kung anong balak ng kaso. Kaya nililinis ko. Kaya lang may pasok na kami. Paano pa kaya kung hindi kami nakawasas na naman kahit may pasok na kami tapos malaman namin hindi kami pasado. So parang ayun lang. Let's see na lang what happens. Yeah. Taba ako pag nakapag like yung double check. Okay, sige. I'm just gonna try ko na magkilos-kilos and mamaya magpapa-inject na ako. It's for anti-rabies. And I'm gonna do this on my hands. So like this right now. Tuyuin ko lang siya ng 15 minutes. Charis. Kasama, 15 minutes kasama yung doon. Nagpapatuloy lang ako ng bunga din. Mag-makeup. Yes. So, inantay na namin si Lolo. Bihis. Lalabas yung leo ko para nakutang pang-injectionan ko. Nakatintang ngayon. Ay, nako. Sana na maulit. Ayoko na makagat ng aso. Sa motor ni JR. Wala akong video nung ako yung gumagawa eh. Ano naman tayo? Nandito na naman. We still. Kasi magpapakagat ha sa lalaki namin. And napag-decide ko rin pala na natin na include na yung magiging vlog ko sa first day of school kasi second year. Because mapapahaba pala yung video and hindi nakakayanin yung cellphone ko mag-edit kasi nga baka hindi kayanin ng space. So, i-separate ko na lang siya. And ano pa yung next step? Pwede ko na. Basta yun. Pero i-separate vlog ko na lang yung first day of school ko. And actually nagdadalawang isip ako dahil hindi pa ako sure talaga kasi nga wala pa yung results sa qualifying namin. Hindi ko alam kung makakatuloy ba ako sa edu or I don't know. We just don't have an idea right now, but I just just gonna do what we need to do right now. Kung ano din sinasabi ng school namin ngayon. And I hope lang talaga makaubos ako sa qualifying. Yun talaga. I mean, kung hindi man, kung alam ni Lord na hindi na ako magiging, bagay sa edu or magiging masaya sa edu, I just have to, let it go. But if my chances pa, huwag natin sayangin. Ano pa ba? Gusto ko na, kasi nag-edit na ako kasi ayoko na. So much happened this past few weeks. And marami pa akong gusto ikwento pero wala na akong enough much time.
Yeah, so I just gonna do what I need to build and, you know, actually may boss sa mga matutulog dyan. Yeah, it's been a lot lang talaga. And I just hope second year will be the best journey that I will have. You know, kahit na, daming umalis sa life. I don't know what to say, but yeah, I guess see you guys on Monday. And, yeah. So, wish me luck na lang. Sana makuha sa ng qualifying. And, guys, see you guys in the next one.